Inatasan po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagsasagawa po ng tax audit sa mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ganon din sa siyam na negosyong iniuugnay sa kanilang mag-asawa. Nag-issue na po ng Letter of Authority ang BIR para maisagawa ang tax audit matapos umanong makitaan ng probable cause na gawin ito kasabay ng gumugulong na impeachment proceedings sa Kamara. Sa ilalim po nito, susuriin ng BIR ang accounts ng mag-asawa at ng mga natukoy na negosyo para tiyaking tama ang binayaran nilang buwis. Sa iba pang balita, mambabatas o naniniwala pong isang mambabatas na tila hindi daw seryoso ang pamahalaan sa pagtugis sa puganteng si Zaldico. Ayon kay Caloocan Congressman Edgar Erice, hindi naman daw sapat si Justice Secretary Frederick Vida ang mismong bumiyahe pa Czech Republic. Kung tutuusin, pwede daw na mga taga-embahada na mismo ng Pilipinas ang nag-asikaso kung talagang nasa kustodiya ng Czech authority si Ko. Hindi na inabutan ni Vida ang dating kongresista matapos nga pong pakawalan ng Czech Republic at nakapag-apply na daw ng political asylum sa bansang Pransya. Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa ni Secretary Vida sa Czech Republic. Sapagat ang pangunahing may tungkulin para malaman kung ano yung kalagayan ng sino mang Pilipino ay yung konsulado ng ating bansa sa Czech Republic. Meron naman po yan. At kung may ganyang kontrobersiya, siguro po ang dapat na unang ginawa ng ating Pangulo bago nag-announce ay pina-check niya yung mga detalye sa consulate. Sila yung may diplomatic relations at sila rin may responsibilidad sa sino mang Pilipino na naririyan. Kaya nga, kakatuwa talaga yung presence ni DOJ Secretary Vida dyan sa Czech Republic. At kaya nga ng nabanggit, hanggang ngayon hindi natin alam yung mga detalye sa pangyayari na yan. Yan nga po ang tinig ni Congressman Edgar Erice. Samantala, nagsagawa na po ng hiwalay na investigasyon ng PNP at SOCO sa nangyaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental na ikinasawi po ng 19 na di umano'y mga rebelde ng New People's Army o NPA. Ayon kay AFP spokesman Colonel Francel Margaret Padilla, hinahayaan nilang mga ito na ilabas ang kanilang findings at tiyakin na nasunod ang protocol. Ang giipa po ng AFP, hayaan daw sanang lumabas ang buong katotohanan base na rin sa mga ebidensya. Malinaw po na ang nangyari po sa Toboso ay isa pong intelligence-led at community-enabled operation po laban po sa isang armadong grupo. So, ang pinaka-overarching premise nito, Manong Ted, tugon po ito sa panawagan po mismo ng komunidad na matagal na pong naging biktima ng karahasan. So, hindi lang po ito simpleng engkwentro. Ito po ay pagprotekta po sa mamamayan at paghahatid po ng hustisya. Yan nga po ang tinig ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.